Hindi ba ang tunay na biyaya? Hindi kaya nagmadali tayo? Paano hindi natin sinubuhay ang puso ng Diyos? Oo, Abraham. Nang madaliin natin ang mga bagay, hindi na natin napansin na hindi na tayo sumunod sa plano ng Diyos. At naaalala ko ang pangako ng Diyos sa atin na kahit hindi natin nakikita kung paano siya kumita sa ating buhay, ay nariyan siya upang tayo ay tulungan at ibigay ang ating nais at mga dalangin sa Kanya. Tayo ay magtiwala lamang sa Kanya sapagkat siya ay Diyos at siya ay tapat sa Kanyang mga salita. Ken! Kay Ken! Huwag ka ng pag-alaga. Abraham, ang aking pangako sa iyo ay hindi nagbago. Tingnan mo ang mga bituin. Ganyan kasing dami ang iyong magiging lahi. Ang mga pangako ko ay tapat. Huwag mawalan ng pag-asa, sapagkat ako ang mamumuna sa iyong buhay. Maghintay lamang at makikita mo ang aking plano sa tamang panahon. Mula kay Sarah, magkakaroon ka ng isang anak at siya ay tatawagin Isaac. Para Vietnam. Alam, para Vietnam. Para Vietnam. Paano nangyayari ang lahat ng ito? Walang imposible sa iyo at sa iyong pamimig titiwala. Walang imposibleng bagay sa Diyos na lumagha ng langit at ng lupa. Sa susunod na taon, si Sarah ay magbubuntis at magsisilang ng isang sanggol. Siya ay tatawagin Isaac at mula sa kanyang lahi ay magmumula ng isang malalakas na bansa. Huwag mawalan ng pag-asa, Abraham, sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang mga Viet ano eh, basta. Parang